Ipagbunyi nating lahat ang kawalasi Mahizon. Nandito tayo ngayon sa P. Mahizon, sa General Maximino Hizon Elementary School sa May Tondo, Abad Santos Avenue. Dito ako nag-elementary. So in-invite nila ako para mag-guest speaker. Ayun yung mga estudyante. Pero mga anos, grabe, sira-sira na yung rito, mga building. As in, sobrang ibang-iba na ng itsura na ito. Pero samahan nyo ako rito, Lods, mamaya ikot tayo. Pero syempre, kailangan ko munang gawin yung duties ko dito. So ito na nga mga Lods, bumaba na ako ng kotse. Sinundo na ako ng teacher nila, yung Punong Abala. So, pumunta muna kami sa may principal's office. Actually, mga Lods, nakikita nyo mga damuhan na yan. Lahat yan. May building lahat yan, as in. So giniba nila yan mga ilang taon na. Siguro mga hindi ko lang 2 to 3 years ba, 4 years ba, ganyan. Na may pangakong may itatayong building ulit dahil delikado na rin yung dating building. Well, naintindihan naman natin. Pero ang problema, wala pa rin. Halos walang building dito, konting-konti lang. So ginagawa rito, pinagtsatsagaan ng mga teacher na ilang batch ng estudyante yung tuturuan nila. So ang hirap, sobrang hirap talaga. Pero according sa mga guro, hindi daw to local budget nasa national budget daw nakapila. Kasi yung mga local budget na school daw is maganda na at napagawa na. So sa mga kinaukulan dyan, baka naman, ang tagal na nito. Diba? Kawawa naman yung mga bata. So ayan mga Lods, malapit na tayo sa may principal's office. Ito yung mga batang nag-aantay para sa kanilang recognition day. So etong teacher na to, ang asawa ng kuya-kuyahan ko, kaibigan ni kuya, na nag-aral din naman dito. So siya yung nag-invite sa akin dito. Kamusta po? Good morning po. Nung bagong dating sa Rivera to, nako, kilalang kilala. Ay, Taekwondo, nagta-taekwondo to, Asawa tinataekwondo. ko po si Carla. Si ma'am, actually kapitbahay ko si ma'am. May lolo ka na nanonood eh. Jessica, so kayo magpapapicture ako. Kayo yun. Teka. Basketball coach. Oo. Ako naman po dito, coach naman. Kaya nung napanood kita, nako si Julie. Pag gusto ko mag-comment naku, hindi. naaalala ko nung bagong dating sa Rivera to, hindi namin maintindihan. Paano kaya? Ganon din naman po dito eh. Nung grade 1 ako. Grade 1. Ay. Talagang ang damit niya. Si Sir. Aba. Picture muna tayo, sir. Halika, ano sa first Kasi mamaya. Good morning po. sir. Ma'am Sheila. Ma'am Che. Sir, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat Kahit din po. pala sa personal, napakabait mo. Hindi ko pa alam kay ma'am kung yun ang Oo naman. Sir, anong batch ka dito? 1999 po. Ako 1990. Hindi niya pa ako teacher dito. Opo. Si Ma'am Soliman, Ma'am Andres, Ma'am Margamino. O, si Ma'am Andres, nasa Amerika na, sir. Hindi, hanggang grade 6 lang po. Grade 6. Si Well, Ramos, dito rin naman. Kabatch mo ba si Wendell? Ma'am Onyate. Si Onyate. Si Ma'am Onyate, grade 4. Grade 4. Tapos si Mga ma'am, sayang. Ma'am kayo. Ma'am kayo. Dito tayo po para, Hindi. Para makita yun. Dito po. Picture po. Siyempre, picture-picture muna tayo dito sa mga teachers at kay principal. At kwentuhan na rin ng mga ibang mga alaala at mga ibang teachers na mga naging teacher ko dito. Yung iba naman ay naabutan din nila. Pero ngayon, wala na akong teacher dito maliban sa isa, si Ma'am Cabello lang, ang naging sports coordinator namin at naging PE teacher ko. Yun si Rehencia. Sir Regensya. Naka-retire lang Ma'am. si Sir Regensya. Kinabahan ako, akala ko kamamatay. Kinabahan ako. Last year lang, sir. Sayang. Ako, sir, since 2011, coach na ako ng basketball. Dito po. Dito. Oo, 2018, napadala ko hanggang Pasig. Kaso di na namin kinaya yung private. May budget po yun eh. Opo. Pero nung time namin, wala namang court eh. Varsity rin po kayo dito? Hindi, wala pa pong court nun. But nag-varsity po ako ng baseball. Baseball. Wala naman pong basketball dito nun eh. Minsan ka-team siya ni Audrey sa basketball. Dito.
So eto na nga, dumating na nga si Ma'am Cabello, ang sports coordinator namin dati at PE teacher ko. So naglaro ako ng table tennis and baseball nga, na ang coach naman ay si Coach Rehencia, pero siya ang sports coordinator. 3-peat champion kami sa baseball nung kung maalala ko. So pinag-usapan din namin dito yung mga ibang mga celebrity na nag-aral dito, kagaya ni Gladys Reyes, Wendell Ramos. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan ng kuya ko, di ba? Si Jay Manalo. At meron pa sila mga ibang binabanggit. But anyways mga lods, yun yung mga naging usapan namin at yung mga ibang ala-ala dito sa my school. May bahay sila sa Fermin, si Vilma Santos, di ba? Maraming artista dito, kami lang din na. Hindi. Mas matanda si kuya dun. Si kuya... 1991, Wendell. First Parang year magkakasunod dito, sila eh. Ako yung advisor niya, si Wendell Ramos. Wow! Oh, Santerado. Ano naman Senterado buhay pa. Pero yung babae po yung ano, si Ma'am Rica Port yata yung... Ayun, si Ma'am Rica po. Si Ma'am Rica Port ang ano ko, Taga ang... Balintawak yun eh. Balintawak si Ma'am Rica po. Kaya ngayon nakikita ko mga binibentang bayong ngayon. Tutar. Si Ma'am Tutar yun. Ma'am Rio Tutar pala, hindi pala Rica Port. Ma'am Rio Tutar. Gumagawa kayo ng hanger. Angal gumawa sa travel, ganyan. Oo. Ito yun. Eh, Sir Angeles pala ang travel. May mga plat, no? May mga plat. Yan mga lods, pinag-uusapan naman namin yung mga livelihood education. Isipin nyo mga lods, marunong akong gumawa ng bayong. Marunong akong magtanim. Alam ko kung paano maglagay ng mga fertilizer. Kung kailan ka maglalagay at kailan hindi dapat. Pagkatapos marunong din ako umani ng mani. Yung mga ganyan, yung mga iba-ibang mga, mga prutas, mga gulay. Diba sobrang sayang kung hindi talaga ipapagawa tong mga buildings dito. Nakikita nyo yung mga ruins ng mga buildings na giniba dati. Sobrang nakakalungkot talaga mga lods. Kaya sa mga kinaukulan dyan, again, please naman po, gawin nyo na po itong eskwelahan namin. Oh, library. May kantin dito, kantin. Oo. Tatay, naiyak-iyak ka pa, hindi naman Sa pala baba. masasarado. Ay, hindi mo naabot. Then nung una ko nakita umiyak dito, ka ba, sir? di, sa, Mabalitaan na ano ko, mo? dito, di nakita ko po, sabi ko, dito school namin. Sabi ko, teka, ba't parang wala yung building? May iyak-iyak pa daw. Sabi ko, magigiba na yung, sabi ko, wala na yung school namin. Talaga siya. Nadamdam Yan niya, yan hindi naman pala ang natira. totoo. Then nalaman ko lang nung isang araw lang, kasi nung ginagawa ko yung speech. Wag naman sanang... Binago ko tuloy. magkatotoo yung- So yun, akala ko, nung unang nakita kong giba tong school na to, kasi pinapakita ko sa misis ko, akala ko wala na yung school namin. Kumbaga parang talagang mawawala na. Ayun pala hindi, i-renovate lang. Pero siyempre nakakalungkot pa rin kasi ang tagal na eh. Nagmamakaawa na yung mga teachers na sana magawa na yung mga school, yung mga buildings, para mas makapagturo sila ng mas maayos. From now, tamo wala pa ang poste. Ilang taon na lumipas, wala pa natatayo. Napatago kasi tatay yung klase. Kaya akala Ito yung mga bago na yan. So, picture-picture ulit bago tayo pumasok sa may mismong program proper, di ba? Hindi taga pwede mawala yung picture-picture sa ating mga lods, di ba? Tapos dito, pinapaliwanag yung mga color coding ng mga teachers kung ano mga grade school ang tinuturuan nila. At meron din palang ano rito, mga lods, special education. Naalala ko sa may second floor yun eh, sikat na sikat yun. Isang emison sa mga nagtuturo sa mga SPED. So, gets na yung mga lods. Kaya sobrang nakapanghinayang talaga na hindi gawin yung mga buildings dito. Again, another paalala sa mga kinaukulan. Baka naman po, please po, pakigawa na po yung mga buildings namin dito. Ngayon po ay salubuhin natin na masigabong palakpakan ang pagpasok ng ating pangulong pangalaman sa gulo ang Numon Fernando Magaman kasama po rin po ang chair ng program ng So ayan mga lods, umakit na tayo sa stage. So umawit ng lupang hinirang, tapos nanalangin, and then pinakilala yung guest speaker. Pero ang pinagkaiba lang ngayon mga lods, ako yung guest speaker. Pagkatapos ako yung nabigyan ng oportunidad para mag-deliver ng inspirational speech sa mga kabataan. Then pagkatapos nun, binigay ang mga awards ng mga magagaling na mga estudyante. And then nagkaroon ng konting intermission, binigyan ng parangal ang mga teachers. Pagkatapos, nagkaroon ng closing remarks. Pagkatapos, may isang napakalaking groupie syempre. Ito na yung mga bagong trend ngayon na napakagandang nangyayari.
Siyempre, sa pag-exit mga lods, hindi maiwasan yung mga ibang nagpapapicture, lalo na yung mga nanay na mga talagang mga naantik sa istorya natin. So, siyempre, hindi sila pwedeng pagbigyan. Dahil kung hindi rin naman dahil sa kanila, ay hindi rin naman ako makikilala. Di ba? Kumbaga, hindi rin naman ako magte-trending kasi kung walang manonood sa akin. Kaya gusto ko rin magpasalamat sa kanila na patuloy nila akong pinapanood at patuloy nila akong sinusuportahan. At kung ano man yung mga magandang nagawa ko sa buhay ay ginagamit nila yun na aral para sa kanilang mga anak. Yun naman siguro ang dapat, yung paggawa ng mabuti at syempre maging impluensya ka rin na maganda sa mga kapwa mo. So bali mga lods, natapos ang isang napaka-makabuluhang araw sa akin. Yung pagbabalik ko dito sa elementary school na to. Bagamat wala na yung mga gusali, pero matibay pa rin yung alaala nito sa aking mga isipan. Siyempre sa puso't isipan. O, sa mga kinaukulan dyan, ito nakikita niyo mga bakanting lote. Nag-aantay lang yan na tayuan ng bagong gusali para magbuo ng bagong pangarap para sa mga bata, para sa katuparan ng mga kanilang hinahangad na mabuti sa kanilang buhay. Lagi natin sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero dapat mayroon pa rin gumagabay sa kanila sa kanilang murang edad. At tayo yun. Kung ganito ang kanilang pasilidad, kung ganito ang makikita nila, paanong gagawin ng mga guro natin ang kanilang obligasyon para i-guide ng mabuti ang mga estudyante. Buti na lang magagaling ang mga guro dito. Pero syempre, hindi naman pwedeng laging ganito. Gawin din natin yung part natin. Ako, bilang isang content creator na rin siguro, nananawagan sa mga kinauukulan na sana ay magawa na ito ng aksyon. So ilang mga lods, ito ang aking eskwelahan. Sobrang proud ako rito, Emison Elementary School. Sana proud din kayo sa school nyo at gawin yung proud ng school nyo. Ilang mga lods, thank you! Alam niyo, pagpasok ko kanina sa school, nakita ko yung mga gibang building. Nakita ko yung mga dapat sana na iayos na, di ba? Pero kahit ganito, may pumapasok pa rin ng mga bata. Pero hindi yun ang unang tumatak sa akin. Ang tumatak sa akin ay yung mga mata ng mga estudyante, yung mga guro na yung kahit pawis na at pagod, tuloy lang sa pagtuturo. Yung mga batang natutong ngumiti kahit kulang sa kagamitan. Ito ang tunay na kahulugan ng paaralan. Hindi ang building, kundi ang kabutihan at tibay ng loob ng mga taong nandito. Mga guro na handang gumabay sa mga batang matayo ang pangarap. Mga bata, hindi hadlang ang luma o sinasirang paaralan, hindi hadlang ang kahirapan. Ang tanging tanong lang, anong klaseng tao ang pipiliin mong maging? Kung pipiliin mong maging mabuti, kung pipiliin mong magpatawad, magmahal, magsikap, tatanggapin ka ng mundo ng buong buo. At sasabihin nila sa iyo, salamat sa pagbabalik, salamat sa kabutihan mo, proud kami sa iyo. Kahit saan kayo makarating, gawin yung proud ang Emison, mga bata. Gawin yung proud ang mga mahal nyo sa buhay. Siyempre, lagi gawin yung proud sa Lord sa mga gagawin nyo sa buhay. Maraming salamat po, congratulations, and magandang araw po sa inyong lahat.